The Lord be with you. And with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "There will be signs in the sun, the moon, and the stars, and on earth nations will be in dismay, perplexed by the roaring of the sea and the waves. People will die of fright in anticipation of what is coming upon the world, for the powers of the heavens will be shaken. And then they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. But when these signs begin to happen, stand erect and raise your heads, because your redemption is at hand. Beware that your hearts do not become drowsy from carousing and drunkenness and the anxieties of daily life, and that they catch you by surprise like a trap. For that day will assault everyone who lives on the face of the earth. Be vigilant at all times and pray that you have the strength to escape the tribulations that are imminent and to stand before the Son of Man." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Saint Bernard of Clairvaux said there are three comings. And because there are three comings, there are three advents. The first coming was stipulated in the first reading, the first Christmas, that was prophesied 1,000 years before it happened. 1,000 years before it happened. The second coming is what is being described in the Gospel. It is the coming, or the second coming, about God from the clouds, who will come to judge the living and the dead. No one knows when it will happen, even the angels, nor the Son of Man knows it. Only God the Father knows when will it happen. That's the second coming. When is the third coming? And Saint Bernard of Clairvaux said the third coming is the coming between the first and the second. And it is what the second reading is all about. The coming of Jesus today. The coming of Jesus today. The first reading, there was an excitement for His coming. The God of justice will come. But today, 2,000 years after He came, still injustice happened. Still, murder do happen, adultery do happen, stealing do happen, gossip do happen. Still murder is happening. Then what are you waiting for? Ano po bang inaantay natin? Kadalasan, ang maling pananaw ang problema sa pagdating ng Diyos. When I was in college, when I was taking my formation in the priesthood, while doing my papers in philosophy, my paper was about God is dead. I killed God. It is the book written by Nietzsche. It doesn't mean Nietzsche doesn't believe in God. But what he did, he killed the wrong concept of God. The wrong concept of God.
Bakit? I have shared this before. Merong dalawang magkaibigan, habang naglalakad, may nakitang tatlong bata na hirap magtulak ng kanilang kariton. Tinulungan ng dalawang magkaibigan, tumulong sila sa pagtutulak ng kariton, at habang tinutulak nila, napansin nila yung isang bata, dahil may nagtutulak na iba, bumitaw at naglaro. Maya-maya, yung pangalawang bata, bumitaw at hindi na rin nagtulak at naglaro na rin. At ang pangatlong bata, na napansin niya, yung dalawang kasama niyang bata, hindi na nagtutulak, bumitaw na rin at hindi na nagtulak. Naiwan yung tumutulong sa kanila. At bumitaw yung dalawang lalaki, iniwan ng kariton, at sabi ng kaibigan, bakit natin iniwan? Ang sagot ng kaibigan ay, dumating tayo para tumulong, hindi tayo dumating para kunin sa kanila ang responsibilidad na dapat sa kanila. What is one of the wrong concept about God? When people pray about the coming of God, because many wants to be spared from the suffering, from the burden, from the work, and they want to live a happy life without even being responsible. Kaya yun ang pinatay ni Nietzsche. Yan ang maling Diyos. Maling Diyos. Anong hamon sa ikalawang pagbasa? Whatever you are praying, whatever you are waiting, it comes with responsibility. Remember that. What you are praying, what you are waiting, it comes with responsibility. Ano man yan? Gusto mo mag-aral, nagdadasal ka? Pag ikaw ay nag-aral, may responsibilidad na kasama yan. Hindi ka papasa nang hindi ka papasok at hindi ka mag-aaral. Ano ang inyong mga panalangin? Ano ang inyong mga pinagdadasal? Lord, sana mag-asawa na ako. Merong din Minsan, pagkatapos ng misa, Father, pagdasal mo naman na ako'y makapag-asawa na. Sabi ko, bakit mo gusto mag-asawa? Ang sagot niya sa akin, kasi Father, nalulungkot na ako. Ang sagot ko sa kanya, Totoy, huwag kang mag-aasawa. At sabi niya sa akin, ba't naman Father? At least ngayon, ikaw pa lang ang malungkot. Sino may sabi sa'yo pag nag-asawa ka, sasaya ka? Yung iba nga, namatay Di ba? Mabuti kung pagising mo sa umaga, yung napangasawa mo, nandun sa paanan mo, good morning, good morning. Kahit yun, nakakainis yun. What are you praying for? You pray for the coming of God? And you don't want to be responsible? Sinishare ko nga Bumili ako ng bagong tuta. Yung aking tuta na binili, pagkatakaw-takaw. Alam mo, pag bumili ka ng tuta, hindi naman pwedeng kunin mo sa dasal. Aalagaan mo yan. Lilinisin mo ang wiwi, dadamputin mo ang pupo. Diba? Hindi naman pag sinabi mong stop. Hindi naman gano'n, diba? Ang takaw-takaw. Kahit anong isubo, kinakain. Kahit sapatos siguro isubo ko, kakainin ito. 5 buwan pa lang, 40 pounds na. Kaya yung nakakakita, ang laki ng aso ni Father, tuta po yan. 5 buwan pa lang yan. Diba? It comes with responsibility. Kung tuta nga, mahirap asawa pa. Diba? Mga minamahal na mga kapatid. Tapos gusto natin lahat pumunta sa langit na wala tayong ginagawa. Pinag-aawayan natin, marami sa mga pamilya nag-aaway doon sa mga kandidato nila para sa darating na eleksyon. Sinasabi ko na yan, huwag niyo yung pag-aawayan. Tanungin ninyo ang inyong mga sarili. Bakit nyo ba yan binoboto? Maraming galit na galit nang sinabi kong, tell me who your candidates are and I will tell you who you are. Nako,
Ang daming galit na galit. Tumaas ang subscriber ko sa YouTube dahil doon. Galit na galit. Ba't hindi mo pagnilayan? Yung isa, nag-post lamang ng kanyang gustong kandidato. Aba, nag-post yung kamag-anak, sabihin, burahin mo yan. Burahin mo yan. Hindi yan ang kandidato natin. Hindi yan natin kalahi. Kung ayaw mo yan burahin, hindi ka na namin kikilalanin. Oh, ano ba naman yan? Nag-aaway kayo sa kandidato, yung kandidato nyo, sarap ng tulog. Di ba? Pagnilayan ninyo. Bakit yan bang hinihingi ko? Anong inaasahan mo? Hindi lang yung pinagdadasal mo ngayong kandidato, pinagdadasal mo rin at inaalam mo sino ang handler ng ngayong kandidato. Sapagkat yung mga handler ng inyong kandidato, may mga sarili-sarili ang agenda sa buhay. Kaya gusto nilang yan ang manalo kasi meron niya mga balak na sarili. Sa palagay nyo, kikilalanin kayo niyan? Hindi. Mahirap yung tayo'y dasal ng dasal. Ano bang iyong inaasahan? Anong iyong inaasahan? Mga minamahal na mga kapatid, wala na tayong magagawa doon sa first coming. Dumating na yon. Yung second coming, wala tayong magagawa. Kasi hindi natin alam yung kung kailan. Ang meron tayo ay ngayon. Anong ginagawa mo sa iyong buhay? Anong ginagawa mo? Nagdadasal ka na dumating ang Diyos? Dalawa lang yan. Kung ikaw ay mabuting anak at alam mong uuwi na ang tatay mo galing sa trabaho, natutuwa ka. Uuwi na ang tatay mo. Pero kung ikaw ay anak na nakabasag habang naglalaro sa kulit mo sa loob ng bahay, ang pagdating ng tatay mo, nakakatakot. Di ba? Depende yan. Wala yan sa dumadating. Nandun yan sa dadatnan. Ikaw ang dadatnan. Anong uring pamumuhay meron ka? Mahirap yung dasal tayo ng dasal, ayaw nating kumilos. Ayaw nating tingnan ang ating mga sarili. Ayaw nating itama ang ating mga pagkakamali. At kapag may nagsabi sa atin ng ating mga mali, galit tayo. Galit tayo. Pag sinabihan ka, may muta ka. Ikaw nga, meron din eh. Di ba? Tayo mga Pilipino, ayaw nating tayo kinokorek. Kaya, dahil ikaw ay bukas ang zipper, hindi masabi sa iyo, bukas ang zipper mo. Yung kausap mo, hipo ng hipo sa zipper niya. Hari nawa, hipuin mo ang zipper mo. Di ba? Kasi nung sabihin mo, bukas ang zipper mo. Tapos, dahil hindi mo, naglalakad kang bukas ang zipper diyan, pangiti-ngiti ka nga. Magkatuwang yung ipin at saka yung zipper, di ba, nakabukas. Suriin natin, mga magulang, gusto nyo ng inyong mga anak ay maging mabuti? May responsibilidad yan. May mga bagay na hindi nakukuha sa dasal. Sabi nga nung nagpa-pray over, Father, pagdasal mo naman, ang taas ng blood sugar ko. Sabi ko, nanay, kayo ba'y mahilig kumain ng chocolate? Ano pa? Maraming kanin? Ano pa? Soft drinks? Ano pa? Yun, Father, lahat na masarap. Sabi ko, nanay, bawasan ninyo kung gusto nyo bumaba ang inyong blood sugar. Alam mo, sagot sa akin ng matanda, pray over mo na lang ako, Father. Gusto kong sabihin, paliguan ka man kayo ng holy water, walang mangyayari sa blood sugar nyo. Kasi ganyan tayo eh. May problema tayo, ayaw nating aminin. Pag kumakain tayo ng matamis, ano sasabihin? Bawal sa inyo yan. Ano sagot ninyo? Konti lang, konti lang. Di ba, Ang hilig natin sa konting kasalanan. Pag ayaw, alam niyo naman yung konti ninyo dumadami. May gamot naman eh. Di ba? Ayaw pa rin. Ang mahal ng gamot. Ano sabi ng matanda? Patayin nyo na lang ako, patayin nyo na lang ako.
Gusto natin madali ang buhay, pero ayaw natin maging responsable. Tapos sisisihin natin si Lord? Di ba? Sisisihin natin ang Diyos? Bakit ako pinabayaan ni Lord? Sabi ni Lord, ano ka? Huh? Hindi ako nagpabaya. Palagi kitang pinapaalalahanan. Sadyang hindi ka lang nakikinig. Wala na tayong magagawa sa unang Pasko. Wala tayong magagawa sa araw ng paghusga. Ang may magagawa tayo ngayon. Ang aking tanong ay, ano ang balak ninyo sa inyong buhay? Mga minamahal na mga kapatid, minsan nag-post ako, nilagay ko, please, bumoto para sa kinabukasan ng mga bata. Alam niyo yun, no? Please, bumoto para sa kinabukasan ng mga bata. May nag-comment, Father, yung i-homily nyo, yung sa Bible na lang. Huwag niyong isawsawan yung sarili sa politika. Alam niyo, di ko napigil ang aking sarili. Nasabi ko, tanga. Di ba? Ano bang politika doon? Bumoto ka para sa kinabukasan ng mga bata. Anong politika doon? O natatakot ka? Baka yung mga boboto nag-iisip ngayon. At ikaw ay hindi. Amen. Our Advent Parish Recollection will be on December 11, Saturday, after the 5 p.m. anticipated Mass. It will be broadcast live on Facebook and YouTube. May I remind you to avoid the clapping of hands after Masses. Next Sunday, first Sunday of the month, we will be praying for all those who are celebrating, will be celebrating their birthday for the month of December. Going back to what I've said, my dear friends, my brothers and sisters, what you are praying, what you are waiting, when it comes with responsibility. Hindi yan katulad ng pag-order sa Shopee or Lazada or sa Facebook. Mahirap yung ang ganda ng picture pagdating iba. Nung bago pa lang, nakakita ko wireless, crispy sounds. In-order ko, mura. Naghahanap ako ng headphone, wireless. Dumating, hearing aid. Ay dapat mapanuri. Kailangan mong tingnan yung mga nagtitinda. Tinda, tunay ba yun? Di ba ano? Hindi ganun ang Diyos. Inuulit ko. Kung ano man ang inyong pinagdadasal, ano man ang inyong iniintay, pag dumating yan, kahit ano, may kaakibat yang responsibilidad. Sana pwedeng isole, pero hindi. Ano? Bago magmisa, pinapagalitan ko yung aso ko. Kasi nagpupo sa kulungan eh. Matagal na kami nag-usap na huwag siya magpupupo. Ganun lang ng ganun. Diba? Parang nakakaintindi, no? Hindi ka naman pwedeng alpasan. Kailangan nakakulong yun. Kasi pag lumabas ako, pagbalik ko, nakapagbasa na. Ang problema, yung binasa niyang libro, kinain pa. My dear friends, my brothers and sisters, please, we can do nothing with the first coming. We can do nothing with the second coming. But we can do something on what is coming today. Be responsible. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. May the Almighty and merciful God, by whose grace you have placed your faith in the first coming of His only begotten Son, in yearn for His coming again, sanctify you and your family by the radiance of Christ's advent,
and enrich you with His blessing. Amen. As you run the race of this present life, may He make you firm in faith, joyful in hope, and active in charity. Amen. So that rejoicing now with devotion at the Redeemer's coming in the flesh, you may be endowed with the rich reward of eternal life when He comes again in majesty. Amen. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Ingat po palagi, andyan na si Omicron.